May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, sa panahon ngayon, uso na raw na ang babae ang nauunang magpahayag ng kanilang nararamdaman para sa isang lalaki. Mayroon silang sapat na tapang at kumpiyansa sa sarili para gawin ang bagay na iyon. Marami sa mga babaeng nakikinig ngayon, kaya mo ba na ikaw ang unang umamin sa isang lalaki? Para sa iba, marahil nga kaya ngang gawin. Pero sa ilan, hihintay na lang na lalaki ang unang magpahayag ng kanilang pagtangi. Brigada Love Lines, magandang hapon po. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rhea. 28 years old at kasalukuyang naninirahan po sa Lemery, Batangas. Ang totoo po niyan, tubong Bicol ako. Pero minsan din po akong nanirahan at nagtrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Naindin po ako noong magtrabaho ako sa bahay ng tiyahin ko. Mahirap po kasi ang buhay namin sa probinsya, kaya naman sa murang edad ay nagkaroon ako ng responsibilidad sa pamilya ko. Maraming problema, maraming pagsubok, pero palagi kong sinasabi na kaya ko to at laban lang. Pero kahit ganon, nananatili po sa akin ang ugali kong masiyahin, makulit at positibo sa buhay. Kaya nga kahit nawali ako sa magulang at kapatid ko, hindi ako nahirapang mag-adjust noon sa Maynila. Una, mabait naman po kasi ang tiyahin ko at asawa niya. Ang totoo niyan, gusto nila akong pag-aralin, pero ako na rin ang unang tumanggi dahil magiging dagdag pa yon sa utang namin sa kanila. Naging masaya po ang pagtira ko sa bahay ni na Tita Rosa. Lalo na nang makilala ko ang gwapo naming kapitbahay noon na si Fred. Simula pa lang ay crush ko na siya. At hindi talaga ako tumigil hanggat hindi ko siya lubusang nakikilala. Ang lakas na. Fred! Kumusta naman ang araw mo? Bakit mo naman tinatanong? Ano ba kailangan mo? Wala naman. Gusto ko lang sana makipagkilala sa'yo. Ilang beses na kasi kitang nakikita dito. Nakakatinginan kita. Kaya curious ako kung sino ka. Hay naku miss, huwag mo nang alamin kung sino ako. Sige na, makikipagkaibigan lang naman ako eh. By the way, ako nga pala si Rhea. Baka kasi hindi mo pa alam ang pangalan ko eh. Wala naman akong balak alamin miss, kaya okay lang kahit di ka na magpakilala. Alam mo Fred, mas maganda sa magkakapit-bahay na magkakakilala. Ikaw ba may-ari ng bahay na yan? Ay kasambay lang ako dyan at saka bago lang ako rito. Mga 3 buwan pa lang. Ikaw bakit mo naman itinatanong? Interesado ka sa akin no? O sige, magtanong ka pa ng tungkol sa buhay. Willing to share naman ako. Miss, ang dami mo agad nasabi. At excuse me lang hindi ako interesado sa'yo. Tita ko yung may-ari ng bahay. Mamasukan lang ako. Ikaw ba? Anong trabaho mo dyan? Obvious ba? Kita mo na kung anong ginagawa ko? Ay,
Oo nga pala, nabanggit na sa akin ni Aling Jonah na caretaker ka raw ng bahay na yan. Pwede bang ikaw na rin ang caretaker ng puso ko? Alam mo, kung wala kang magawa sa buhay, huwag mo ko istorbohin. Marami pa akong gagawin. Diyan ka na nga. Ito naman, ang sungit-sungit. Pero alam mo, gusto ko yan. Gusto ko yung mga lalaking masungit, pa-hard to get. Mas na-challenge ako eh. Ako naman, ayoko sa mga babaeng hindi nahihiya. At ikaw yun. Gusto ko lang namang kilalanin ka eh. Wag na nga sabi. Pwede ba umalis ka na? Ayoko ng audience habang nagdidilig ako ng mga halaman. Sana, susunod, ako naman ang yung mga halaman naman namin dito yung madiligan mo. Sira talaga tong babaeng to. Ikaw ipinagli ka ba ng nanay mo sa sama ng loob? Suplado. Pero sorry ka, hindi ako basta-basta tumitiklop sa pagiging suplado mo. Gusto pa rin kitang makilala, Fred. Ay naku. Sira na ang araw ko dahil sa'yo. Brigada Love Lines, dahil ngali ka sa akin ang pagiging makulit. Kinulit ko pa ng kinulit noon si Fred kahit pa nga sobra ang pagiging suplado niya. Tinatawanan na nga lang ako ng mga kapwa ko kasambahay kasi mukhang wala naman daw akong pag-asa kay Fred. Sa totoo lang, noon lang naman talaga ako nagka-crush ng super duper sa isang lalaki. Kaya sinabi ko talaga na gagawin ko ang lahat, magustuhan lang ako ni Fred. Ang hirap pala talaga kapag tinamaan ng pana ni Cupido ang puso mo. Psst! Fred! Huy! Bakit na naman? Anong kailangan mo? Busy ka ba? Oo, hindi mo ba nakikita? Busy ka saan? Sa pag-upo at pagkikipag-text? Ano bang pakialam mo kung nakikipag-text ako? Ulo! Oh, wala naman pala eh. Ikaw, Rhea, kung binabalak mo na namang bisitin ako, wag ngayon na. Ito naman, galit na naman siya. Usap naman tayo. Wala naman tayong pag-uusapan. At saka, wala ka bang trabaho? Ang aga-aga. Hindi ka nga pa ata nakakapag-toothbrush eh. Nandito ka na agad? Hoy, hindi nakapag-toothbrush na ako. Kung gusto mo, ikis mo pa ako para malaman mo. Halika rito. Ano ba? Nakadiri ka naman eh. Mangilabot ka nga. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras mo rito. Umalis ka na. Sa isang kondisyon. Pay mo ng number mo. Ayoko nga. Baka mamaya lalo akong mawala ng katahimikan kapag ibigay ko sa'yo ang number ko. Dali na. Ang damot naman nito. Ayoko. At saka, baka mamaya malaman ng nililigawan ko na ibinibigay ko yung number ko sa ibang babae. Miniligawan ka? Kakasabi ko lang, di ba? Meron. Ano? Okay na? Maganda. Aba, syempre naman. Maganda din naman ako. Matangkad. Kulot nga lang ang buhok ko. Pero kapag naipariban ko yan, mas gaganda pa ako. Wala naman ako sinabi ah. At saka, bakit ba bigla naging tungkol sa'yo? Ay nako, babaste din ka rin yan. Wag ka nga. Bawiin mo yung sinabi mo. Ayoko, babaste din ka rin yan. At kapag nagkataon, wala ka ng choice. Kundi ako naman ang ligawan mo. In your dreams. Kahit pa magugunaw na ang mundo, hindi ka liligawan at hindi kita magugustuhan. Aray ko, sobra ka naman. Basta kahit ano pa ring sabihin mo, gusto pa rin kita at wala ka ring magagawa. Brigada Love Lines, ginawa ko ng lahat para makuha ang number ni Fred. Pero wala talaga. Ipinagtanong ko na sa mga tropa at kasama ni Fred sa bahay nila. Pero ayaw nilang ibigay. Kasi kabilin-bilinan daw ni Fred, huwag ibibigay kahit kanino, lalo na sa akin. Pero ang isa sa pangamba ko noon ay yung nalaman ko nga na may nililigawan si Fred. Iisa lang ang gusto kong mangyari, ang malaman kung sino yung babaeng nililigawan niya. At nang malaman ko na kung sino, ginawa ko na ang isa ko pang alasa. Sinabi ko sa babaeng nililigawan ni Fred na nililigawan din ako ni Fred. Paraan yun, para isipin ng babae na manloloko si Fred at basta din siya.
Rhea! Ay, kabayo! Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Pwede ba? Huwag kang umata na nagulat. Alam ko naman na kanina ka pang pasilip-silip sa gate namin eh. Eh, bakit ka ba nandito? Mag-usap tayo. May kinakipaliwanag sa akin. Wow! Ang sweet naman ng baby ko. Umayos ka nga. May kasalanan ka pa sa akin. Tapos, iinis mo pa ako ngayon? Anong kasalanan naman ang sinasabi mo? Ikaw nga, Rhea. Huwag ka nang magmaang-maangan. Ano ba kasi yun? Ano yung pinagkakalat mo na nililigawan kita? Ano nililigawan? Hindi no. Kanino mo naman yan nalaman? Kay Maggie mismo. Sa lahat talaga, Rhea. Kay Maggie mo pa mismo sinabi na nililigawan kita kahit hindi naman totoo. Ibang klase ka rin, no? Ha? Wala akong sinasabing ganyan, no? So ano? Si Maggie nagsisinungaling. Galit siya sa akin, Rhea, dahil yun sa'yo. Hindi pa raw kami, pero manluloko na ako. Bakit mo ba kasi pinagkalat na nanliligaw ako sa'yo? Nakakapuno ka ng babae ka, ha? Hindi sabi ako yan. Hindi. Ipinadescribe ko kay Maggie kung ano yung itsura ng babae na nagsabi sa kanya. At ikaw yun. Matangkad na kulot. Ikaw yun eh. Ay, sobra ka ha. Ang dami pa namang iba dyan na matangkad at kulot din ah. At talaga todo tanggi ka talaga, ha? Hindi mo ba alam? Ang laki ng problema na binigay mo sa akin. Galit na si Maggie at pinapatigil niya akong manligaw sa kanya. Ano parang gusto mo mangyari, ha? Ako? May gusto kong mangyari pero ayaw mo naman. May gana ka pa talaga mang-asar. Pwede ba? Eh kasi, nakakainis ka kasi. Ikaw naman ang unang gumawa niya na. Ipinagkakalat mo sa compound natin. Dito na patay ako sa'yo. Bakit? Hindi ba totoo? Oo, totoo. Pero kailangan pa bang ipagkalat? Ang tingin tuloy nila sa akin, mukha akong hayok na hayok sa lalaki. Gusto lang naman kita, Fred. Pero hindi naman ako patay na patay sa'yo. Ganon na rin yun. Kulang na nga lang magmakaawa ka sa akin na ikaw na ligawan ko eh. Excuse me. Hindi mangyayari yon. Kahit pa kidnapin mo ko, hindi kita magugustuhan. Hindi ikaw yung babaeng gusto ko. Gusto ko yung may class. Yung pakipot mo na ng konti, hindi kagaya mo na walang class. Jejemon? Ay, sobra ka na. Totoo naman eh. Dapat lang na marinig mo na yan para tantanan mo na ako. Hindi na nga ako magtataka kung bakit hanggang ngayon wala ka pang boyfriend eh. Kasi wala namang magkakagusto sa'yo. Fred, tama na. Nakakasakit ka na. Bakit? Kasi real talk. Tama na sabi, Fred. Oh, teka, sandali. Di pa ako tapos. Ba't alis ka na? Hoy! Rhea! Rhea! Nag-walk out? Kinikilig Nakan ba talaga yun? ako sa siya'y na lalaki. Brigada Love Lines, nasaktan ako po sa sinabi ni Fred. Nagtampo ako noon at sumama ang loob ko. Pero alam ko rin naman na hindi siya magsusorry at manunuyo. Lumipas ang mga araw at hindi muna ako nagpakita sa kanya. Hindi muna ako nagparamdam at hindi rin muna ako nangulit. Pero ano bang magagawa ko, Brigada Love Lines? Gustong gusto ko siya. Kaya kahit pa nasasaktan ako noon, aminado akong hindi basta-basta nawawala ang pagkagusto ko sa kanya. Sa kabilang banda, tuloy na nga nabastan si Fred ni Maggie. Pero nasa isip ko na wala rin naman siyang siguro pag-asa doon kasi matapos ang isang linggo, mayroon na rin agad boyfriend si Maggie. Kaya naman, pinahupa ko lang ang sama ng loob ko at pagkatapos noon, tuloy na ulit ang laban. Paano naman kasing hindi ko itutuloy ang pagkagusto kay Fred? Nagsorry kasi siya sa akin. Sinuyo niya ako na para bang magjowa na kami. At simula noon, napapansin ko na para bang bumabait na siya sa akin. Fred, dito ka na sa tabi ko umupo. Ito na lang ako sa tapat mo para kita ko yung mukha mo. Wow, parang gusto kong kiligin dyan sa sinabi mo ah. Ano bang gusto mong kainin? Pwede bang ikaw? Ano? Sabi ko, ikaw na ang pumili. Ikaw na ang bahala.
Pero parang feeling ko mas mabubusog ako kung ikaw ang kakainin ko. Puro ka naman kalokohan eh. Masyado ka kasing seryoso. Sige ka, maagang kukulubot yung mukha mo. Sayang naman ang kagwapuhan mo. Nambola ka na naman. Pero maganda ka ngayon ah. Ay, talaga ba? Ano ka ba? Matagal ko nang alam yan, no? Pero, thank you ha. First time mo yung sinabi sa akin. Rhea, talaga bang ganyan ka kakulit at kajolly? Oo, una pa lang naman, ganito na ako, 'di ba? Ako kasi yung taong ayaw ng drama. Happy lang palagi. Ang galing din kasi. Hindi ka yung paligoy-ligoy. Oo naman. Kaya ikaw, kung gusto mo rin ako, sabihin mo na ha. Huwag kang totorpe-torpe dyan. Para naman bago tayo umuwi. Jowa na kita. Hindi ka lang paligoy-ligoy. Ang bilis mo rin. May lakad ka ba? Nagmamadali. Hindi ba pwedeng magpakipot naman ako? Pakipot-pakipot pa. Sus, kapag mahal mo. Hindi usong torpe at pakipot ngayon, no? Gusto mo ba ligawan pa kita? Sige, kung yun ang gusto mo eh. Paano kung hindi kita agad sagutin? Isa pa, gusto mo na kitang kilalanin. Hindi pa kaya kita kilala masyado. Ikaw kasi, ang tagal ko nang gustong magkipagkilala sa'yo ng maayos. Pabebe ka naman. Malay ko bang mabait ka naman pala. Uy, nahuhulog na siya sa akin. Ay. Heka nga, huwag mo nga pangunahan. Sus. Uy, si Fred. Napol na kay Rhea. Ako lang to, Fred, ha? Ang future beautiful jowa mo. Gusto mo ba, hindi na lang future? Gusto mo, present na eh. Totoo ba? Present as in now na? Boyfriend na kita ngayon? Sure na ba? Oo nga. Hanggang dito ba naman, ang kulit mo pa rin? We. Oo nga, boyfriend mo na ako. We? Hala siya. Bakit ayaw mong maniwala? Totoo nga. Oh my gosh! Everyone! Makinig kayo! Itong lalaking to na napaka-pogi, boyfriend ko na to! Uy, tumigil ka nga. Rhea, nakakahiya. Ano naman nakakahiya dun? Ang saya-saya kayang maging boyfriend na kita. Masaya rin ako. I love you, Fred! Love you to, Rhea. brighter than the rays of sun. Brigada Love Lines, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nang marinig ko sila ng tropa niya. Inaasar kasi siya na nito at dinig na dinig ko ang sinasabi niya. Hindi niya raw ako mahal. Sinasakyan niya lang daw lahat ng mga bagay para makaganti. Sobra po akong nasaktan to the point na ilang araw akong hindi nagparamdam sa kanya. At noong hiling beses ko siyang makausap, sinabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Ano, Fred? Hindi ka ba talaga magsusorry sa akin? Sobra mo ako nasaktan. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo, Rhea, quits lang tayo. Akala mo ba magugustuhan talaga kita? Di sana, hindi mo na ako pinaasa. Hindi mo na ako pinaniwala na gusto mo rin ako. Di mag-move on ka. Kalimutan mo ko. Madali naman yung gawin eh. Pabor na pabor pa sa akin. Okay nga sana kung mabilis kitang makakalimutan eh. Pero hindi naman ganun kadali yun. Ito ang tandaan mo, Rhea, ha? Hindi ako magkakagusto sa kagaya mo. Malinaw naman eh. Umpisa pa lang. Hindi talaga ikaw yung tipo ko. Kaya kasalanan mo na yan kung naniwala ka sa mga I love you ko sa'yo. Walang hiya ka. Wala kang karapatang paglaro ng nararamdaman ko. Sorry ah. Ano? Maniniwala ka ba na sincere ang sorry ko? Fred, minahal kita eh. Una pa lang, mahal na kita. Hanggang sa pinaniwala mo kung mahal mo rin ako. Akala ko, totoong mahal mo na ako kasi mukha namang totoong lahat eh. Bakit mo naman ako sinaktan, Fred? Mas tanggap ko pa yung pambabastad mo sa akin noon kaysa sa ganito. Uulitin ko lang, Rhea. Wala akong kasalanan dyan. Bahala ka na. Salamat sa saglit. Salamat sa sakit. Ako'y di magsisisi kahit di ka na sa akin.
oras man ako'y lilingon, makikita sa tabi na minsa'y sandali kang naging akin. Sa paghulma ng paa, Brigada Love Lines, sa totoo lang ay marami akong natutunan sa bahaging iyan ng aking buhay pag-ibig. Marahil, mahal na mahal ko nga noon si Fred. Pero yung sarili ko naman, parang nakalimutan ko nang pahalagahan at mahalin ang sarili ko. Sa sobrang pagmamahal ko kay Fred, nakalimutan ko nang maging isang demure na babae. At halos lahat ng energy ko, ibinigay ko na sa kanya. Hindi pala ganun ang pagmamahal, Brigada Love Lines. Sa naging karanasan ko, hindi mo pala kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa isang tao. Kasi kung sa una pa lang, ipinilit mo na, naroon na rin yung mensahe na hindi siya ang para sa'yo. Brigada Love Lines, ilang taon na rin naman ang lumipas at nakamove on na ako kay Fred. Sa ngayon, ay narito ako sa Lemery dahil may bahay din dito ang tiyahin ko. Dito naman ako namamasukan sa ngayon. Parati po akong nakikinig sa inyo at sobra akong magiging masaya kung mapipili nyo ang kwentong ito. Hanggang dito na lang, Brigada Love Lines, at hanggang sa muli. Brigada yours, Rhea. na minsa'y sandali